Tahimik na naglalakad si Solana nang makasalubong niya si Sister Gracia. Ito ay kaibigan ng kanyang lola at kasama niya sa bahay ampunan. May dala itong mga plastik na naglalaman ng mga pagkain, kaya naman nilapitan niya ito para tulungan. Bahagya namang nagulat ang madre dahil hindi niya naaninag ang dalaga. "Ako na po niyan, sister," sabi ni Solana. Agad namang ibinigay ng matanda ang kanyang dala. "Solana, ikaw pala yan," tugon naman ang madre. Tanging ngiti lamang ang naging sagot ni Solana. Tinanong niya ang matanda kung saan siya pupunta at nang sabihin ng madre na sa bahay ampunan, hindi nag-atubiling sumama si Solana kahit doon na siya nanggaling kanina. Mahigit 3 taon na rin siyang nagtuturo sa mga bata sa bahay ampunan ng libre. Hindi siya nagpapabayad dahil busilak ang kanyang puso na tumulong sa mga bata. Nang makarating sina Sister Gracia at Solana sa bahay ampunan, agad silang dinumog ng mga bata. Excited ito sa dalang pasalubong ng madre, pero mas sumaya sila nang bumalik si Solana. "Teacher Sol, bumalik po kayo?" Galak na sabi ni Jenny. "Oo, nakasalubong ko kasi si sister habang papauwi ako na may dalang mga pasalubong, kaya tinulungan ko," sagot ng dalaga. Dali-daling binigyan ni Solana ang mga bata ng pasalubong, pansit, tinapay at juice na sabay nilang pinagsaluhan. Hindi rin nawala ang mga ngiting nakapinta sa mga mukha nito. Puno ng tawanan at halakhak ng mga bata ang loob ng Mary's Hall. Hindi tuloy maiwasan ni Solana na mapangiti sa nakikita. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang dalaga kay Sister Gracia at sa mga bata na hindi na ito magtatagal dahil kailangan na niyang umuwi sa kanila. Nagpaalam naman ang mga bata kay Solana sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya. Dala-dala ang ngiti sa kanyang labi ay mabilis siyang nakauwi hanggang sa nakarating siya sa kanilang bahay. Noon ay puno pa ito ng buhay, isang tahanan na may masayang pamilya. Ngunit nagbago iyon nang nawala ang kanilang padre di pamilya. Namatay ito dahil inatake sa puso na siyang kinalungkot at kinabago ng kanyang ina. Pagbukas pa lang ni Solana sa pintuan ay bumungad sa kanya ang inang masama ang tingin sa kanya. Ganito si Esther sa tuwing umuuwi si Solana galing sa bahay ampunan. Hindi makapaniwala si Esther na ganito ang kahahantungan ng kanyang anak, na ibang landas ang kanyang tinahak. "Hindi ka pa rin ba titigil sa kalokohang yan, Sol?" sigaw ni Esther. Bahagyang nagulat ang dalaga sa sigaw ng kanyang ina, ngunit pinanatili niyang kalmadong muli ang sarili. "Mama, nandiyan ka na naman sa pagiging tigre mo. Ito po, may dala kong pagkain. Paborito mo po, pansit palabok," sagot ni Solana at inilapag ang pansit na dala niya. Ngunit hindi natinag ang kanyang ina. Sa halip ay mas lalo pa itong nagalit at lalong nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. "Ano bang mapapala mo dyan, Sol? Sabihin mo nga sa akin," sigaw ulit ni Esther. "Ma, natutulungan ko po ang mga bata na magbasa at magsulat. Masaya po akong natuturuan ko sila," sambit pa ng dalaga. Napasinghal ang kanyang ina sa kanyang naging sagot. Hindi niya akalain na ganun pa rin ang sagot ng dalaga kahit pa ulit-ulit niya na itong tinatanong kahit noon pa. "Hindi mo ba ako naiisip? Mas gugustuhin mo pang tumulong sa hindi mo naman kaano-ano kaysa maghanap ng permanente at desenteng trabaho?" Napayuko si Solana sa narinig. Hindi makapaniwala ang dalaga sa lahat ng mga salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina. Puno na ng galit ang kanyang puso at mukhang hindi na ito magbabago pa. "Ma, kahit minsan hindi po ako nagkulang sa inyo. Nababayaran ko pa rin po ang bayarin sa bahay at sa mga pangangailangan natin. Ayoko pong magmukhang masamang anak. Ginagawa ko rin ang gusto ko. Ang gusto kong makatulong sa kapwa." Dali-daling pumasok si Solana sa loob ng kanyang kwarto at doon niya inilabas ang sakit na nararamdaman galing sa kanyang puso. Gusto man niyang makatulong pareho sa kanyang ina at sa mga bata ay parang naging masama at mali pa ang ginagawa niya. "Panginoon ko, wag niyo po sana akong bigyan ng rason para mawala ng pag-asa.
Alam ko pong may mga rason kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Sa'yo ko po, inaalay ang lahat. Dasal ng dalaga. Nakatulog ito sa pag-iyak at dulot rin sa pagkalungkot. Umaga na nang magising si Solana. Bago makalabas ng kwarto ay nagdasal muna siya at nagpasalamat sa Diyos sa bagong biyaya. Pagkatapos ay pumunta siya sa kusina para magluto ng almusal. Kahit mugto ang mga mata, pinilit pa rin niyang ngumiti. Dapat niyang simulan ng araw na masaya para makahawa rin siya sa iba. Mama, aalis na po ako. May niluto po akong almusal. Huwag niyo pong kalimutang kumain sa tamang oras. Wika ni Solana sa labas ng kwarto ng kanyang ina. Nang hindi makatanggap ng sagot, mapiit na ngumiti ang dalaga, sabay alis ng kanilang bahay. Pumunta muna siya sa tindahan para bilhan ng pangkulay at bond paper ang mga bata para sa gagawin nilang gawain mamaya. Habang naglalakad patungong bahay ampunan, may biglang nakabangga sa kanya. Lalaking nakaitim na hoodie, ngunit hindi niya naaninag ang mukha nito. Sa susunod po ay tumingin po kayo sa dinadaanan ninyo. Paalala ni Solana. Sorry miss. Isang malamig na tinig ang tumugon sa kanya at dali-daling naglakad papalayo. Titingnan sana ulit iyon ni Solana ngunit mabilis itong nawala na parang bula. Hindi na lang niya pinansin ito at sa halip ay dumiretso siyang naglakad patungong bahay ampunan. Sinalubong ulit siya ng mga batang mababango at bagong ligo, sabay na yumakap sa kanya. Pagkatapos dali-daling pumunta ang mga bata sa Mary's Hall at umupo sa kanilang mga upuan. Maraming salamat po Sister Gracia sa pag-ayos ng munting classroom namin. Pasalamat ng dalaga sa madre. Ngumiti naman si Sister Gracia sa kanya, sabay sabing, walang anuman Sol. Nagtungo si Solana sa harap ng mga bata at inilabas ang kanyang mga pinamili. Ibinabahagi niya iyon sa mga bata na siyang kinakagalak ng mga ito. Kumuha sila ng bond paper at pangkulay. Handang-handa nang gawin ang anumang ipapagawa ng kanilang mahal na guro. Magandang umaga sa inyong mga bata, bati ni Solana. Magandang umaga po Teacher Sol, sagot naman ng kanyang mga estudyante. Nasilayan niyang muli ang ngiti ng kanyang mga estudyante na siyang kinakasaya niya. Hindi niya lubos maisip na kahit wala na silang mga magulang at pamilya ay hindi iyon dahilan para hindi sila maging masaya. Ngayon, hindi muna tayo magbabasa at magsusulat ha. Ang gusto kong gawin ninyo, mag-drawing. I-drawing ninyo kung ano ang gusto nyo paglaki nyo. Sambit ni Solana. Yay! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Mabilis na kumuha ng lapis ang mga ito, sabay guhit ng kanilang mga gusto paglaki. Hindi makapaniwala si Solana dahil parang siguradong sigurado na ang mga ito sa kanilang gusto. Hindi rin niya maikakaila na sadyang positibo at puno ng pag-asa ang mga batang nakapaligid sa kanya. Naglalakad si Solana para tingnan ang ginagawa ng kanyang mga estudyante. May iba na nagsisimula pa lang, may iba na gumuguhit na, at may iba naman na kinukulayan na ang kanilang gawa. Ngunit ang umagaw sa kanyang atensyon ay si Reyna, 7 taong gulang. Tanging blanko ang kanyang papel at panay titig lang siya dito. Reyna, bakit hindi ka pa nagsisimula? Malambing na tanong ni Solana. Napatingin si Reyna sa kanya na para bang kinakausap siya nito gamit ang mapupungay niyang mga mata. Kasi po Teacher Sol, hindi ko po alam kung ano ang gusto ko paglaki ko. Matapang na sagot nito. Lumapit si Solana kay Reyna at kinausap. Ayos lang yan Reyna, bibigyan kita ng halimbawa ha. Pwede mo namang iguhit dyan na gusto mong makapunta sa ibang lugar paglaki mo, o di kaya makakita ka ng paborito mong artista. Paliwanag ni Solana. Biglang lumiwanag ang mukha ni Reyna. Parang nagkaroon ito ng ideya kung ano ang iguguhit niya. Mabilis niyang hinawakan ang lapis at nagsimulang gumuhit. Hindi na inistorbo ni Solana ang bata, kaya naman umalis na ito at nagpunta sa kabilang lamesa. May nakikita siyang guhit na nagigitara sa harap ng maraming tao. May pulis, lumalangoy sa swimming pool at kumakain sa isang mamahaling resto.
Hindi tuloy maiwasan ni Solana na mapangiti sa kanyang nakikitang mga likha ng kanyang mga estudyante. Alam niyang malayo at marami ang mararating ng mga batang to sa hinaharap. Habang naglalakad patungong ibang mesa, biglang sinenyasan ni Sister Gracia si Solana na lumapit sa kanya. Ginawaran naman siya ng ngiti ng dalaga, sabay lapit. "May problema po ba?" tanong ni Solana sa matanda. "Ako yata ang dapat magtanong yan sa'yo. Bakit mugto ang mga mata mo? Ayos ka lang ba?" May sinseridad na tanong ni Sister Gracia. "Halata pa rin po pala." Natatawang sagot ni Solana. "Wala lang po to, ayos lang po ako. Wag po kayong mag-alala." "Sol, alam mo namang mahal na mahal kitang bata ka. Wag ka lang mahiyang magsabi sa akin kung may problema ka ha. Nandito lang ako." Paninigurado ni Sister Gracia. Ngumiti lang si Sol sa kanya bilang sagot. Hindi dahil sa ayaw sabihin ni Sol ang kanyang problema. Pero alam naman niyang makakaya niya pang pasanin iyon. Matapos ang isang oras ay napagpasya ni Solana na ipabahagi ang kanilang gawa sa iba nilang kaklase. Bagay na sinang-ayunan naman ng iba at interesado rin sila sa gawa ng kanilang mga kasama. Isa-isang ipinakita ng mga bata ang kanilang mga obra at binigyan sila ng papuri at palakpakan pagkatapos. Sa kanilang lahat, ang huling nagpakita ng kanilang gawa ay si Reyna. Dahan-dahan siyang pumunta sa harap, dala ang kanyang ginuhit. Noong una, parang nahihiya pa ito, ngunit kalaunay ipinakita niya rin ito sa lahat. "Ang gusto ko po paglaki ay maging mama si Teacher Sol at maging papa si Mr. Sir." Nahihiyang sabi niya. Bigla namang humiyaw ang mga bata sa kanilang narinig. Habang si Solana naman, parang ginalaw ang kanyang puso. Sa simpleng salita, gusto ni Reyna na magkaroon siya ng kompletong pamilya. Hindi na naiwasan ni Solana na maluha sa sinabi ng bata. Kitang-kita niya kung gaano kagusto ni Reyna na magkaroon ng isang buong pamilya. Pinalakpakan ng mga bata si Reyna, sabay upo sa kanyang upuan. At dahil natapos nilang kanilang ginawa, ay pinagpatuloy nila ang kanilang pagguhit ng kung ano-ano, ayon sa kanilang gusto. Biglang lumapit si Solana kay Sister Gracia para magtanong, "Sister, sino po si Mr. Sir?" "Nako, yung pinakaunang sponsor namin dito sa bahay ampunan. Alam mo ba, mabait din yun. Minsan nga lang siya makabisita dito kasi madami siyang inaasikaso sa kanilang kumpanya." Sagot ni Sister Gracia. "Nakita ko na po ba siya?" Muling tanong ni Solana. "Iyon ang hindi ko alam, Sol. Mukhang hindi pa yata at nagkukrus ang mga landas ninyong dalawa." Napatango na lang si Solana sa naging sagot ng matanda. Mahigit 3 taon na siyang nagtuturo sa bahay ampunan, ngunit ngayon niya lang narinig ang Mr. Sir na sinasabi nila. Sinabihan na ni Solana ang mga bata na tapos na ang kanilang klase. Bukas na sila ulit magbabasa at magsusulat. Habang nag-aayos at naglilinis ng mga gamit, ay biglang lumapit si Reyna sa kanya. "Sorry, Teacher Sol, sa drawing ko po kanina," sabi ng bata habang kumakamot sa ulo. "Nako, ba't ka naman nagsusorry? Wala ka namang kasalanan. Ang ganda nga ng drawing mo." Pampalubag loob sa bata. "Halika nga dito." Lumapit naman si Reyna sa kanya. Niyakap niya ito at tinapik ng marahan ang likod. Alam ni Solana kung ano ang ibig sabihin ng bata, ngunit alam niyang inosente ito at wala pa itong kaalam-alam sa mga ganoong bagay. Natapos na naman ang araw ni Sol na puno ng saya at tuwa ang kanyang puso. Isa na naman ito sa di niya malilimutang araw. Habang pauwi siya ay may humintong kotse sa tapat niya. May lumabas na isang matipunong lalaki na nakasuot ng itim na tuxedo at itim na shades. "Excuse me, miss. Alam mo ba kung saan ang pinakamalapit na convenience store dito?" Tanong nito sa kanya. Nagdadalawang isip pa si Solana kung sasagutin niya ito, pero mukha naman itong formal kaya itinuro niya ang direksyon ng tindahan na tinutukoy ng lalaki. Agad naman itong nagpasalamat sa kanya. "Mr. Sir, alam ko na po," wika ng driver.
Napahinto si Solana sa kanyang narinig at lumingon sa kanyang likuran, ngunit mabilis nang humarurot ang sasakyan. Bigla tuloy siyang na-curious patungkol kay Mr. Sir. Hindi sa kung ano ang kanyang itsura, kung hindi sa kung ano ang katangian niya. Bago umuwi ay dumaan muna ang dalaga sa isang bakery para bumili ng cake. Naalala niya kasi na ngayon ang kaarawan ng kanyang ama. Kahit nakapos sa pera ay pinagtiyagaan talaga niyang bumili para ma-celebrate nila ng kanyang ina ang kapanganakan ng kanilang padre di pamilya. Nang makarating si Solana sa bahay ay saktong nagluluto rin ang kanyang ina. Ngunit napansin niyang amoy sunog na ang niluluto nito. Kumaripas ng takbo si Solana sa loob ng kanilang bahay para tingnan ang kanyang ina. Tulala ito at umiiyak. Hindi na niya namalayang nasusunog na pala ang kanyang niluluto. Dali-dali itong kinuha ni Solana at pinatay ang stove. Itinabi na muna niya ang ginamitan ng kanyang ina sa pagluluto at itinapon ang sunog na manok. "Mama!" Tawag ni Solana sa kanyang ina. Lumingon ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Naawa si Solana sa sitwasyon ng kanyang ina. Ngunit ganito ito sa tuwing sasapit ang kaarawan ng kanyang ama. Naalala niya ang namayapang asawa kaya naman labis lang ang pagkalungkot nito. Pinatulog muna ni Solana ang kanyang ina sa kwarto para makapagpahinga ito. Nagluto pala ng spaghetti si Esther para sana pagsaluhan nilang mag-ina. Ang biniling cake ni Solana ay inilagay na muna niya sa maliit nilang ref para lumamig. Pagkatapos, nagsimula na siyang maglinis sa kusina at sa buong bahay hanggang sa nakatulog na rin ito dahil sa pagod. Nagising na lang siya kinabukasan na hindi na naipagdiwang ang kaarawan ng kanyang ama. Hindi pa rin lumalabas sa kwarto ang kanyang ina. Baka tulog pa rin ito o di kaya'y ayaw lang lumabas. Ginawa na lang ni Solana ang kanyang routine sabay alis sa kanilang tahanan. Nakarating siya sa bahay ampunan ng payapa. Gaya kahapon, sinalubong ulit siya ng mga bata ng yakap at sa kagalak na pumunta sa Mary's Hall para makapagsimula na sa kanilang klase. "Magandang umaga," bati ni Solana. "Magandang umaga po, Teacher Sol," sagot naman ng mga bata. "Ngayon, tuturuan ko kayong bumasa ulit." Nagsimulang turuan ni Solana ang mga bata hanggang sa natututo na ang mga ito. Masayang masaya si Sol dahil mabilis matuto ang kanyang mga estudyante. Hindi niya maikakailang porsigido at determinado itong matuto. Hanggang sa natapos ulit ang kanilang klase, nagpaalam na si Solana kay Sister Gracia at sa mga bata. Nang makarating siya sa kanilang tahanan, sinalubong ulit siya ng kanyang nanay, na galit na galit. "Hindi ka ba napapagod sa ganyan, Solana?" sigaw ni Esther. "Ma, hindi po." Mahinahong sagot niya rito. "Kasi ako napapagod na dyan sa kahibangan mo. Bumili ka pa talaga ng cake, alam mo namang wala ka lang pera." Tumingin si Solana sa kanyang ina. "Mayroon pa po akong ipon at saka para kay Papa naman po yun." "Ay, ewan ko sa'yo. Wala ka nang ginawang matino. Mas inuna mo pa yung mga hindi mo kadugo kaysa sa akin. Letseng buhay naman to." Pasigaw na sabi ng kanyang ina. "Ma!" Lumapit si Solana sa kanyang nanay at akmang yayakapin sana, ngunit umiwas ito sa kanya. Hindi na naiwasan ni Solana na manlumo dahil malaki ang pinagbago nito. Hindi naman sa hindi inuuna ni Solana ang kanyang ina. Pero pakiramdam nito'y binabaliwala lang siya ng kanyang anak. Ngunit para kay Solana, balanse lamang ito. Nang hindi na kaya ni Solana ang kanyang damdamin ay napagpasyahan niyang lumabas muna sa kanilang bahay para magpahangin. Umiiyak siya dahil hindi na niya mapigilan ang nararamdaman. Nakarating siya sa isang parke at doon umupo sa ilalim ng punong mangga. Doon niya ibinuhos ang kanyang hinanakit. Umiyak siya ng umiyak para lang mailabas ang sakit na nararamdaman. Bigla siyang napahinto nang makita niyang may nag-abot ng panyo sa kanya. Isang lalaking nakaitim na hoodie ang umabot nito. Nagdadalawang isip pa si Solana kung kukunin niya ba iyon, ngunit hindi pumiglas ang lalaki sa pag-abot ng panyo. Kinuha niya yon sabay pahid sa kanyang luha
At sa hindi inaasahan ay nagamit niya iyon para ilabas ang kanyang sipon. Nagulat si Solana sa nagawa at biglang tumayo. "Hala, sorry," tarantang sambit niya. Nahiya ang dalaga sa ginawa ngunit hanggang titig lang ang naging sagot ng lalaki. Lalabahan ko na lang to Pasensya na talaga." Nahihiyang dugtong niya pa. "Okay lang yun, sa'yo na yan." Malamig na sagot ng lalaki. Biglang napahinto si Solana. Parang narinig niya na ang boses ng lalaking iyon. "Ikaw yung nasa may Scario Street, di ba? Yung nakabangga sa akin noon?" Mahinang tanong niya rito. Tanging tango lang ang naging sagot ng lalaki. Ngumiti si Solana sa nalaman. "Nakakahiya. Nalaman mo pang umiiyak ako. Malakas ba yung iyak ko?" "Hindi naman," sagot ng lalaki. Umupo si Solana habang ang lalaki naman ay nakatayo lang sa gilid. Sinabihan niya itong umupo at agad naman itong sumunod sa kanya. Hindi lubos akalain ni Solana na nakikipag-usap siya sa isang estranghero. Ngunit kahit hindi niya ito kilala, parang magaan ang kanyang loob sa lalaki. Inisip na lang niya na baka isa itong anghel na pinadala ng Diyos para may makausap siya. Lalo't ngayon ay durog na durog siya. Hindi niya maiwasang mapangiti at palihim na magpasalamat sa Diyos. "Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi ka ba natatakot sa akin?" Biglang tanong ng lalaki kay Solana habang nakatingin sa malayo. "Ba't naman ako matatakot sa'yo? May masamang tao bang magbibigay ng panyo sa mga taong umiiyak?" Pabalik na tanong ni Solana. "Paano kapag ang binigay kong panyo ay yung may chloroform?" Biglang napaisip si Solana. Tama rin ang lalaki. Papaano kapag may chloroform ang panyo at kidnapin siya nito? Ngunit hindi. Napangiwi si Solana dahil alam niyang mabait ang isang to. Nakakatakot lang dahil sa suot na itim na hoodie. "Hindi ko naman inamoy ang panyo mo," sagot ni Solana. Napatawa na lang ang lalaki sa sinagot ng dalaga dahil tama naman ito. Hindi niya to inamoy kundi pinahiran lang niya ito ng luha at sa isang rason, ang kanyang sipon. "Tama ka," sambit ng lalaki habang tumatango. "Solana nga pala, pwede ring Sol." Panimula ni Solana sabay abot ng kanyang kamay sa lalaki. Kinuha ng binata ang kamay ng babae at nakipagkamay. "Dapat ko rin bang sabihin ang pangalan ko?" Natatawang tanong ng lalaki. "Ikaw ang bahala kung saan ka mas komportable," sagot ni Solana. Hindi na siya nagpumilit pa na tanungin ang pangalan nito dahil nire-respeto niya yon. Sa halip, napangiti na lang siya sa hindi inaasahang taong nakilala. "Maaari ko bang malaman kung bakit ka umiiyak? Pero kung hindi naman komportable, ayos lang." Kahit nagdadalawang isip ng una ay hindi na siya nag-atubiling ibahagi sa lalaki ang nangyari sa kanya ngayong araw. "Isipin mo na lang na puno ako, kahit na may puno na sa tabi natin." Wika ng lalaki, sabay tawa nilang dalawa. At doon, sinabi ni Solana ang buong nangyari at ang patungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Sa binata niya ibinuhos ang lahat ng nangyari sa lahat ng kanyang nararamdaman sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Naging magaan ang pakiramdam ni Solana matapos niya iyong ibahagi. "Kaya ayon, pinapasa Diyos ko na lang ang lahat ng nangyayari sa buhay ko dahil alam ko namang may rason ng lahat. May rason ng Diyos sa lahat." Mapait na sambit ni Solana. "Alam mo, hanga ako sa'yo. Hinding-hindi masamang tumulong sa kapwa lalo na sa mga bata. Naiintindihan kita sa gusto mo at kung paano mo iniintindi ang nanay mo. Hanga ako sa'yo, Sol." Sabi ng lalaki. Hindi maiwasan ni Solana ang mapangiti at maiyak na naman ulit dahil mayroon ng ibang tao na katulad ni Sister Gracia na naiintindihan siya. Hindi niya lubos maisip at akalain na makakakilala siya ng hindi inaasahang tao na para bang anghel na ibinigay sa kanya. "Salamat, kahit papano gumaan ang pakiramdam ko," wika ni Solana. "Malay mo, isa pala akong anghel na ipinadala ng Diyos galing sa langit," sambit ng lalaki sabay ngiti. Napangiti na lang din si Solana sa kanyang narinig dahil parehong-pareho ito sa kanyang naiisip.
Baka nga ay anghel nga ito na pinadala sa kanya. Maya-maya ay tumayo na ang lalaki at ganun din si Solana. Mauuna na ako. Sapat na sa aking malaman na gumaan ang pakiramdam mo. Wika ng lalaki. Tumango naman si Solana bilang sagot. Maraming salamat. Di ko talaga inaasahan to. Sana'y marami ka pang matulungang tao kahit sa ganitong paraan. Sambit ni Solana. Hawak-hawak pa rin ang panyo na ibinigay ng lalaki. At saka kapag nagkita tayo ulit, isasauli ko talaga to. Dagdag niya pa habang ipinakita ang panyo. Napangisi ng marahan ng lalaki. Kahit wag na, sa'yo na yan. Alam kong malaking tulong yan sa'yo. Pero sana, wag ka nang umiyak ulit. Paalam. Wika ng lalaki bago naglakad papalayo. Habang naglalakad ang lalaki papalayo kay Solana, si Solana naman ay nakatayo pa rin sa ilalim ng punong mangga. Tinitingnan ng lalaki sa malayo hanggang sa ito'y mawala na sa kanyang paningin. Umuwi si Solana na may ngiti sa kanyang puso. Nagdasal siya sa Diyos na kung mag-cruise man ulit ang kanilang landas ay sana siya naman ang makatulong sa lalaki gaya ng pagtulong nito sa kanya. Nang makarating si Solana sa kanilang tahanan ay nadatnan niya ang kanyang ina na nagluluto ng ulam. Nang makita siya nito ay ngumiti ito sa kanya. Bagay na ikinagulat ni Solana. Hinain ni Esther ang nilulutong ulam at sumandok ng kanin. Inilapag niya iyon sa hapagkainan at kumuha ng plato at kubyertos para sa kanilang dalawa. Halika na Sol, kumain na tayo, sabi ng kanyang ina. Pilit pinoproseso ni Solana ang narinig mula sa kanyang nanay. Para siyang nananaginip sa kanyang narinig, hindi niya lubos akalain na masasabi iyon ng kanyang ina sa loob ng matagal na panahon. Dahan-dahan siyang lumapit at maingat na umupo sa silya. Nakatingin lang sa kanya ang kanyang ina, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Sol, sorry, panimulang sabi ni Esther. Sorry kasi naging masama akong ina sa'yo simula nung nawala ang papa mo. Sa loob ng ilang taon ay naging halimaw ako at napuno ng galit ang puso ko. Pero napagtanto ko na mali palang ginagawa ko. Hindi na pala ito tama at nakalimutan ko ng may kaisa-isa pala akong anak na pilit akong iniintindi at tinitiis. Sabi ng kanyang ina habang nakangiti si Solana. Hindi ko rin lubos na isip na naging sakim pala ako na gusto mo palang makatulong sa mga bata. Sorry kasi hindi ako naging mabuting ina. Patawarin mo ako. Dagdag pa ni Esther. Ma, lumapit si Solana sa kanyang ina at hindi nag-atubiling yakapin ito ng mahigpit. Tila ay nagdilang anghel ang lalaking nakilala niya sa parke kanina. Biglang napagtanto ng kanyang ina ang nagawa sa nakaraang mga taon at hindi lubos akalain ni Solana na darating ang araw na iyon. Niyakap niya na lang ng napakahigpit ang kanyang ina hanggang sa hindi niya maiwasang maiyak. Hindi dahil sa sakit na nararamdaman, kundi dahil sa tuwa. Mama, ayos lang po yun. Naiintindihan ko po kayo. Alam ko po ang nararamdaman ninyo. Pasensya rin po kung minsan nakakasagot ako sa inyo lalo na't hindi ko na po kayang naririnig ko tungkol sa mga bata. Sana po ay mapatawad nyo rin ako. Sagot ni Solana. Niyakap rin siya ng mahigpit ng kanyang ina habang hinihimas ang kanyang likod. Para kay Solana, yun na ang pinakakomportableng naramdaman niya sa buong buhay niya. Dali na, kumain na muna tayo habang mainit pa itong adobong manok na niluto ko. Sambit ng kanyang ina. Kumain ang mag-ina at pinagsaluhan ang hapag na puno ng saya. Hindi maiwasan ni Solana na mapangiti. Iniisip na kung nakikita lang ito ng kanyang ama ay tiyak na magiging masaya rin ito. Pagkatapos nilang kumain, si Solana na ang naghugas ng pinagkainan nila at sinabihan niya ang kanyang ina na magpahinga na muna. Nang matapos doon ay nagpatuloy ang mag-ina sa pagkakwentuhan, lalong-lalo na tungkol sa mga bata sa bahay ampunan. Hindi lubos maisip ng kanyang ina na mayroon siyang napakabait na anak dahil gustong-gusto niyang makatulong nang walang hinihinging kapalit. Kinabukasan, masaya siyang pumunta sa bahay ampunan.
Dinalhan niya ng masasarap na pagkain ang mga bata para maging ganado ito sa kanilang klase. Ngayon ay may dinala akong babasahin ninyo at kapag nabasa niyo to ng tama at maayos, may makukuha kayong gantimpala. Gusto niyo ba yon? Tanong ni Solana sa kanyang mga estudyante. Opo, sigaw naman ng mga bata. Ibinigay muna ni Solana ang kopya ng kanilang babasahin at binigyan sila ng ilang minuto para mag-ensayo. Maya-maya pa, biglang dumating si Sister Gracia at tiningnan kung ano ang ginagawa ng mga bata. Lumapit si Solana sa kanya at kinumusta. Mukhang maliwanag ang mukha mo ngayon na. Pansin ni Sister Gracia kay Solana. Opo, masaya po ako ngayon. Sagot ni Solana. Hindi na nagpaliwanag o nagsabi si Solana ng dahilan. Para sa kanya, importanteng nagkaayos na sila ng kanyang ina. Ay, oo nga pala, may ipapakilala ko sa'yo, sabi ni Sister Gracia. Lumabas muna sila saglit. Binili na niya ang klase na maging tahimik dahil kapag bumalik siya ay magsisimula na sila. Nagtungo sila sa parking lot at doon ay kadadating lang ng isang itim na kotse. Mukhang may bisita sina Sister Gracia at saktong nagkaklase pa si Solana. Bigla tuloy siyang kinabahan dahil baka bigatin ang kanilang panauhin. Bumaba ang isang lalaking nakaitim na tuksido galing sa kotse. Doon napagtanto ni Solana na yon ang lalaking nagtanong sa kanya kung saan ang pinakamalapit na convenience store sa may Escario Street. Ngunit napalunok siya nang makita ang isang lalaking bumaba sa passenger seat. Matangkad at nakasuot ng itim na hoodie. Lumapit ito kay Sister Gracia at nagmano. Nako, Mr. Sir, nandito na po ulit kayo. Galak na bati ng madre. Napahinto si Solana sa kanyang narinig. Mr. Sir? Siyang lalaking yun? Tanong ni Solana sa kanyang isip. Hindi tuloy ito makapagsalita at tanging tikom ang kanyang bibig. Mr. Sir, ito yung sinasabi ko sa'yo. Si Solana. Solana, si Mr. Sir. Pakilala ni Sister Gracia. Nakalain mo yun? Nagkita ulit tayo. Gabriel nga pala. Pakilala ni Gabriel sa kanyang sarili. Si Gabriel pala at Mr. Sir ay iisa. Siya ang lalaking nakabangga niya sa Escario Street at siya ang lalaking nakilala niya sa parke. Napalunok tuloy si Solana, sabay titig kay Gabriel. Siya ang sinasabi ni Sister Gracia na pinakaunang sponsor sa ampunan noong nagsisimula pa lang ito. Kahit nagtataka kung papaano, ay makikita naman sa binata na siya ay galing sa mayaman na pamilya. Hindi na malaya ni Solana na nakatingin pala si Gabriel sa kanya habang siya naman ay nakatulala. Ah, Gabriel palang pangalan mo. Yung panyo mo, hindi ko pa nalalabhan. Nauutal na sagot ni Solana. Dahilan para matawa silang pareho. Habang sina Sister Gracia at ang bodyguard ni Gabriel ay biglang nagtaka. Magkakilala pala kayong dalawa? Nagtatakang tanong ni Sister Gracia. Kinuwento ni Solana kung paano sila nagkakilala ni Gabriel, maliban sa dahilan kung bakit siya umiyak kahapon. Nakuha naman ni Gabriel ang gustong ipahiwatig ni Solana. Tumango-tango lang ito hanggang sa natapos si Solana sa pagbabahagi kay Sister Gracia. Napagpasyahan nila na pumasok sa loob para naman makita ni Gabriel ang mga bata. Nang makarating sa Mary's Hall ay hindi na iwasan ang mga bata na sumigaw, lalo na't nakita nila ulit si Mr. Sir. Agad naman silang sinabihan ni Sister Gracia na hinaan ang kanilang mga boses. Gaya kay Solana, niyakap rin si Gabriel ng mga bata. Masayang-masaya na muli ay nakita nila ang kanilang Mr. Sir. Ginulo mo ang klase ko ha? Biro ni Solana sabay tawa. Napakamot na lang si Gabriel sa kanyang ulo dahil hindi rin naman niya sinasadya iyon. Okay, dahil may bisita tayo, bukas na lang natin ipagpatuloy ang pagbabasa ha? Sabi ni Solana sa kanyang mga estudyante. Opo! Masayang tugon ng mga bata. Dali-dali nilang niligpit ang kanilang mga kopya at inilagay sa kanilang mga bag. Mabilis nilang nalinis ang kanilang mesa. Alam kasi nilang may dalang pagkain si Gabriel. Dahil sa tuwing bumibisita siya sa bahay ampunan, hindi niya nakakalimutang magdala ng masasarap na pagkain para sa mga bata. Agad namang dinala ng kanyang bodyguard ang 2 malalaking plastic na may lamang pack lunch.
Isa-isang binigay ni na Sister Gracia, Solana at Gabriel ang mga iyon sa mga bata. Bago pa sila kumain ay nagdasal muna ito para pasalamatan ang Diyos, si Gabriel at ang mga taong nagluto ng kanilang kakainin. Nang matapos ay dali-dali niyang binuksan ang pack lunch, kanin, fried chicken, chop suey, pork chop at brownies ang kanilang pananghalian na agad naman nilang pinagsaluhan. "Para sa'yo," sabi ni Gabriel habang inaabot ang pagkain kay Solana. Kinuha naman ito ng dalaga at ngumiti ng kaunti. "Maraming salamat," nakangiting sagot nito. Hindi maiwasang mailang si Solana sapagkat malagkit kung makatingin si Gabriel sa kanya. Pakiramdam niya ay para siyang matutunaw sa init ng kanyang tingin. Ang hindi niya alam, nakatingin na palang mga bata sa gawin nila. Nakangiti ito at ang iba ay parang kinikilig. "Oy, si Teacher Sol tsaka si Mr. Sir, bagay!" Asar ng isa sa mga bata. Agad naman silang naghiyawan at pilit na inaasar ang dalawa. Napatingin na lang tuloy sila sa isa't isa, pati na rin sa mga batang nang aasar sa kanila. "Kayo ha? Ang bata-bata nyo pa pero alam nyo na yung mga ganyan." Saway ni Solana. Ngumiti lang ang mga ito at nag-peace sign sa kanya. Maya-maya pa ay inaya siya ni Gabriel na umupo sa mesa para makakain sila ng maayos. "Nagpapasabay ka ba sa akin kumain bilang bisita o bilang isang anghel?" Tanong ni Solana sa binata. Napatawa naman ito sa kanyang narinig. Alam kasi ni Gabriel kung ano ang ipinapahiwatig ni Solana sa sinabing anghel. Sa halip na sumagot ay binuksan nito ang kanyang pack lunch at nagsimulang kumain. Hindi na pumigla si Solana at ganoon rin ang ginawa niya sa kanyang pagkain. "Matagal na kitang kilala," panimulan Gabriel na siyang kinahinto ni Solana. "Nung magsimula ka rito, palagi kang bukang bibig ni Sister Gracia na mabait ka raw, matulungin at maganda. Bakit parang hindi ka ata sigurado sa huling sinabi mo?" Tanong ni Solana na may halong biro. "Kaya naging curious ako sa'yo. Naging bukang bibig ka rin ng mga bata, lalong-lalo na kay Reyna." Dagdag ni Gabriel habang nakatingin sa batang babae. Nang tumingin ito kay Gabriel ay bigla itong kumaway sa kanya at ngumiti. Tumingin naman si Solana sa bata at gano'n na rin ang ginawa sa kanya. "Minsan nga'y nagsiselos ako kasi palagi kang pinupuri ni Reyna." Pagbibiro naman ni Gabriel. "Hindi ko naman kasalanan yon," sagot ni Solana bago kumain. "Kaya simula nun palagi na kitang sinusundan. Hindi ako stalker ha. Nag-aalala lang ako sa'yo kasi lagi kang mag-isa. Lalo na kapag nakikita kitang malungkot o di kaya'y umiiyak kagaya kahapon." Nabigla naman si Solana sa sinabi ng binata. Hindi niya lubos maisip na mayroon din palang ibang taong nag-aalala sa kanya. "Kasi sa tuwing nakikita kita na ganun, nadudurog ako. Hindi ko na nga alam kung gusto ba kita." Napatulala si Solana sa sinabi ng kanyang katabi. "O baka mahal na ata kita." Dagdag pa nito dahilan para mabulunan ang dalaga. Mabilis namang nakakuha ng tubig si Gabriel. Agad niyang binuksan ang takip at dali-daling ibinigay sa dalaga. Maging sina Sister Gracia ay nakapansin rin sa dalawa ngunit sumenyas lang si Gabriel na ayos lang sila. Pagkatapos uminom ay huminga pa ng malalim si Solana. Pilit na pinoproseso ang lahat ng narinig niya. "Bakit mo sinasabi yan?" Tanong niya rito. "Kasi 3 taon ko na tong tinatago. Kailan pa ba ako aamin?" Diretsong sagot ni Gabriel. Simula noon ay palagi nang bumibisita si Gabriel sa bahay ampunan. Nung una nga'y nagtataka pa ang mga bata at maging si Sister Gracia, ngunit nasanay na lang rin sila. Minsan, tumutulong si Gabriel kay Solana sa pagtuturo ng mga bata, lalong-lalo na sa pagsusulat. May iba rin kasi na hindi pa marunong. Kadalasan ay yung nasa 4 hanggang 5 taong gulang. Hindi naman maiwasan ni Solana na mapangiti sa tuwing masaya rin si Gabriel na tinutulungan niya ang mga bata. Simula nung tumulong si Gabriel sa kanya ay mas lalong gumaan ang kanyang pagtuturo sa kanyang mga munting estudyante. Isang araw, niyaya ni Gabriel si Solana na mamasyal sa parke. At doon sila nagpunta kung saan sila unang nagkakilala. Dala-dala ang isang picnic basket ay inilapag ng dalaga ang kumot sa damuhan at doon sila umupo.
sa ilalim ng punong mangga. Inilabas ni Solana ang dalang pagkain at inilagay sa kumot. Date ba to? Nagtatakang tanong ng babae. Tumingin naman si Gabriel sa kanya sabay sabing, "Ikaw, kung anong nasa isip mo." Umiwas ng tingin si Solana kay Gabriel at nagmasid sa paligid. Kaunti lang ang tao sa parke, tahimik at payapa. May iilan ring nagpipiknik at kadalasan mga estudyanteng namamasyal at gumagala. "Sol!" tawag ni Gabriel. Agad namang binaling ni Solana ang kanyang tingin sa kasama at marahang tiningnan ito. "Bakit? May sasabihin ka ba?" Sagot naman ng dalaga. Huminga ng malalim si Gabriel na para bang hinuhugot niya ang kanyang lakas. Maya-maya pa ay tumingin ito ng diretso kay Solana. Halata sa kanya na kinakabahan. "Sol, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Pwede ba akong manligaw sa'yo?" Napakurap si Solana sa kanyang narinig. "Akala ko nanliligaw ka na sa akin." Natatawang sabi nito. Kung kanina ay seryoso ang mukha ni Gabriel, ngayon ay nagsimula na itong ngumiti. Hindi niya akalain na nakuha pang magbiro ni Solana sa oras na yon. "Kung iniisip mong hindi ako seryoso, nagkakamali ka," sambit ni Gabriel. "Wala naman akong sinabing ganon." Depensa ni Solana. Tumingin si Solana kay Gabriel na para bang kinakausap niya ang mga mata ng binata. Hindi rin naman masisi ni Solana ang kanyang sarili kung mahulog man siya ng tuluyan kay Gabriel. Malayong malayo ito sa mga lalaking salbahe, hindi seryoso at kung ano pang mga kabulastugan ang ginagawa. "Oo, pwede kang manligaw." Yun lamang ang tanging naging sagot ng dalaga at para bang sapat na kay Gabriel ang isang salita na narinig niya mula sa babaeng gusto niya. Walang pagdadalawang isip at walang pagdududa. Handa rin si Solana na sumugal dahil alam na alam niyang sincere ang binata sa kanya. Nagsimula nang kumain ang dalawa na para bang puno ng paru-paro ang kanilang mga tiyan. Sa tuwing magkakatinginan sila ay tumatawa ang mga ito na para bang wala silang problema sa mundo. Doon naramdaman ni Solana ang kakaibang pakiramdam dahil ni minsan hindi ito nagkanobyo simula nung nagdalaga siya. Ngunit hindi na ito bago sa kanya dahil nanonood naman ito ng mga pelikula patungkol sa pag-ibig. Matapos ang 2 oras ay napagpasya ng dalawa na umuwi na. Nagpumilit pa si Gabriel na ihatid niya si Solana kaya wala nang nagawa pa ang dalaga. At dahil may dala itong kotse ay ginamit na lang nila iyon para mapadali. Nang makarating sila sa bahay ni Solana, dali-dali itong binuksan ang pintuan. "Pasok ka muna sa loob. Ipapakilala kita kay mama." Sabi ni Solana. Bigla namang napaatras ang nanliligaw sa kanya. "Oh, bakit? Natatakot ka ba?" Natatawang tanong pa nito. Umiling si Gabriel na para bang isa siyang matapang na sundalo. Maya-maya ay pumasok na ang dalawa sa loob ng tahanan ni Solana. "Ma, nandito na po ako. May kasama po akong bisita." Bungad niya sa kanyang ina. Dali-daling lumabas si Esther galing sa kusina at para bang galing ito sa paghuhugas ng mga plato. Dahil basa pa ang kanyang kamay, ipinahid niya muna ito sa kanyang damit. Lumapit naman sa kanya si Gabriel at nagmano. Hindi na nakagalaw si Esther habang kinukuha ni Gabriel ang kanyang kamay. Napatingin ito sa kanyang anak at sinenyasan. "Ah, mama, si Gabriel po. Manliligaw ko." Hindi maiwasang mapaubo ni Gabriel sa kanyang narinig. Para bang mas mabilis pa sa kidlat ang nangyayari. Hindi niya akalaing ipapakilala siya ni Solana kaagad bilang manliligaw. "Talaga ba? Mukha naman siyang mabait na bata," komento ni Esther habang nakatingin sa binata. Napangiti na lang si Gabriel sa narinig at parang nakuha niya ang ina ng nililigawan. Umupo sila sa sofa at kinilala ni Esther si Gabriel. Naging maganda ang takbo ng kanilang pag-uusap hanggang sa nagpaalam na ang binata na uuwi na. "Pangako po, babalik po ako rito," sambit ni Gabriel sa nanay ni Solana. Nakangiting tumango si Esther at sinabihan ng kanyang anak na ihatid si Gabriel sa labas.
Nagmano ulit ang binata sa kanya pagkatapos ay lumabas na ito sa bahay ng kanyang nililigawan. "Mag-ingat ka ha," sabi ni Solana sa binata. "Palagi. Pumasok ka na sa loob. Samahan mo na si tita doon," sagot ni Gabriel. Tumango ang dalaga at diretso itong pumasok sa loob. Hindi niya maiwasang kiligin dahil ito ang unang pagkakataon na nagpakilala siya ng lalaki sa buong buhay niya. Lumipas ang buwan at patuloy pa rin sa panliligaw si Gabriel. Minsan nga ay sinusundo niya si Solana sa kanilang bahay para sabay na silang pumunta sa bahay ampunan. Bagay na sobrang na-appreciate ng dalaga. Kailanman, hindi ito nakaramdam ng pagkapagod. At sa tuwing nagpupunta ito sa bahay ampunan, patuloy pa rin siya sa pagtulong kay Solana na turuan rin ang ibang mga bata. Hanggang dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Solana. Nakipagkita siya kay Gabriel sa parke, sa dating pinupuntahan nila. Habang naghihintay kay Gabriel, inipon muna ni Solana ang kanyang lakas ng loob. Nang makarating si Gabriel, pilit tinago ni Solana ang kanyang mga ngiti. "May kasalanan ba ako sa'yo kaya nakipagkita ka sa akin?" Biro ni Gabriel. Umiling lang si Solana at sa halip, mas lumapit pa ito sa binata. "May sasabihin ako sa'yo," panimula niya. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Gabriel kaya naman ay naging seryoso ito. "Oo." Napatitig si Gabriel sa kanya ng ilang segundo at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. "Oo, sinasagot na kita," nahihiyang sabi pa ng dalaga. Gusto sanang tumalo ni Gabriel at magsisigaw ngunit niyakap na lang siya bigla ni Solana. "Maraming salamat, Sol," sagot ni Gabriel na puno ng sinseridad. "Pangako, hindi ka magsisisi na sinagot mo ako. Itaga mo pa dito sa punong manggang to. Pangako, sasamahan kita sa lahat ng mangyayari sa buhay mo. Masaya man yan o malungkot. Puno man yan ng tawa o ng luha. Palagi akong nandito sa tabi mo." Niyakap pabalik ni Solana si Gabriel dahil kahit papaano'y tama ang kanyang naging desisyon na sagutin ito. Nakita niya rin kasi kung gaano ito kapursigidong makuha hindi lang ang kanyang kalooban, kung hindi ang tiwala ng kanyang ina. Kahit nung una ay weirdo ito nang sabihin niyang matagal na niyang sinusundan ng palihim si Solana. Ngunit puro ang naging intensyon ng lalaki, kaya naman nahulog na rin ito sa kanya. Sumapit ang isang buwan ay naging maganda ang takbo ng kanilang relasyon. Palagi nang hinahatid ni Gabriel si Solana patungong bahay ampunan at tinutulungan pa rin niya ang kanyang nobya sa pagtuturo ng mga bata. Sinabi rin pala ni Solana at Gabriel kay Sister Gracia na magkasintahan na sila. Walang naging bilin ang madre kung hindi ang magmahalan sila at dapat laging nakasentro ang Diyos sa kanilang relasyon. Bagay na sinang-ayunan nilang dalawa. Isang araw, habang gumagawa sila ng gawain sa kanilang klase ay biglang lumapit si Reyna kay Solana. Kinausap siya nito gamit ang kanyang mga mata kaya hindi maiwasang magtaka ng dalaga. "Bakit? May nangyari ba? May hindi ka ba alam?" Pag-aalala ni Solana sa bata. Umiling lang ito. "Boyfriend niyo na po ba si Mr. Sir?" Nahihiyang tanong ng bata. Ngumiti si Solana sa narinig. Lumuhod ito at nilapitan si Reyna. "Opo, boyfriend ko na po siya." Biglang lumiwanag ang mukha ni Reyna sa hindi inaasahan. Ngumiti lang ito sabay sabing, "Okay po." Hindi na lang tinanong ni Solana ang bata, sa halip ay masaya siyang nakita itong nakangiti. Biglang lumapit si Gabriel sa kanya habang dala-dala ang mga papel na sinagutan ng mga bata. "Mahal, eto na. Nakolekta ko ng mga papel nila. Tapos na ba tayo?" Tanong ni Gabriel. Tumango si Solana sa kanyang nobyo at nagpaalam na sa mga bata. "See you tomorrow, Teacher Sol," sabi ng kanyang mga estudyante. Pagkatapos ay kinuha ni Solana ang kanyang mga gamit ngunit kinuha rin ito ni Gabriel para dalhin. Nakarinig naman siya ng mga halinghing sa gilid at nang tingnan niya yon ay ang mga batang kinikilig. Pinandilatan niya ito ng mga mata ngunit hindi nagpatinag ang mga bata. Nagpaalam ang mga ito sa dalawa at sabay silang lumabas sa bahay ampunan. Hinanda naman ni Gabriel ang kanyang kotse habang naghihintay si Solana.
Nang matapos ay pumasok ang dalaga sa loob ng sasakyan. Nga pala mahal, may dadaanan pala ako bukas bago pumunta sa bahay ampunan. Panimula ni Solana. Nakikinig lang si Gabriel sa kanya habang sinisimulang paandarin ng kotse. Saan naman? Mahinahong tanong nito. Dadaan ako sa flower shop. Kaarawan kasi ni Sister Gracia bukas. Ganun ba? Sasabihin ko rin sanang mag-out of town kami para sa negosyo namin sa Bataan. Paliwanag ni Gabriel habang nagdadrive. Ayos lang at saka huwag ka nang mag-alala sa akin, magiging okay lang naman ako. Paniniguro ni Solana. Hinawakan naman niya ang kamay ni Gabriel at ngumiti ang binata sa kanya habang nakatingin sa kalsada. Nang makarating sila sa bahay ni Solana ay pinapasok muna niya ito at nakipagkwentuhan kay Esther. Hanggang nagpaalam na rin si Gabriel dahil ihahanda pa niya ang kanyang dadalhin sa Bataan bukas. Hinalikan ni Gabriel ang noo ni Solana at tuluyang pumasok sa kanyang kotse at umalis na. Hindi naman maiwasan ni Solana na kiligin sa ginawa ng kanyang nobyo dahil hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala sa hindi inaasahang pag-iibigan nilang dalawa. Kinabukasan, maagang nagising si Solana. Ginawa niya ang kanyang mga gawain, lalong-lalo na ang paghahanda ng almusal para sa kanilang mag-ina. Bigla namang nagising si Esther at sinamahan siya sa pagluluto. Nga pala mama, dadaan po ako sa flower shop mamaya kasi kaarawan ni Sister Gracia ngayon. May ipapabili po ba kayo? Tanong ni Solana at saka sumubo ng kanin at itlog. Umiling si Esther sa kanya at ngumiti lang ito. Pagkatapos ay kumain na rin. Wala anak, basta mag-ingat ka lang ha. Di mo pa naman kasama si Gabriel ngayon. Pag-aalala ni Esther. Susma, independent woman kaya ako. Sagot niya sabay tawa. Nang matapos ay nagpaalam na si Solana kay Esther. Hinalikan niya ang pisngi ng ina at nagmano. Sumakay si Solana ng taxi at nagpunta sa flower shop. Nang makuha ang kanyang order ay sumakay siya ulit ng taxi para pumunta naman sa bahay ampunan. Ngunit sa hindi inaasahan, malakas na sumalpok ang isang malaking truck sa kotseng sinasakyan niya. Biglang nagmanhid ang kanyang buong katawan ngunit nakaramdam siya kaagad ng sakit sa kanyang parehong binti. Sumisigaw siya sa sobrang sakit habang tinitingnan ng kanyang dugo ang mga binti. Tanging ang mga boses ng mga tao ang kanyang narinig. May mga humihingi ng tulong at ang iba naman ay nakatawag na ng ambulansya bago siya nawala ng malay. Nagising na lang siya sa hindi pamilyar na lugar. Nakita niya ang kanyang ina, si Sister Gracia at si Gabriel sa kanyang tabi na halatang nag-aalala. Uupo sana siya nang biglang sumakit ang mga binti niya. Sumigaw ulit siya at pilit na ginagalaw ang mga binti. Nak! Huwag mo munang igalaw yan. Mangyak-ngiyak na sambit ni Esther. Hindi lang ang mga binti ni Solana ang napuruhan. Nagkaroon din ng sugat ang kanyang siko at noo. Nang tumingin ang dalaga kay Gabriel ay para itong nanlulumo habang tinitingnan ang kanyang nobyo. Habang si Sister Gracia naman nakapikit at nagdarasal. Mahal, pagtawag ni Gabriel sa kanya. Hindi kayang titigan ni Solana ang nobyo habang naiiyak ito. Lumabas muna kayo, wika ni Solana. Hindi na nila pinilit si Solana dahil naiintindihan nila ang dalaga. Lumabas silang tatlo habang tinitingnan at sinusuri ng doktor si Solana. Nang lumabas ito, sinabihan niya sina Gabriel na imposibleng makapaglakad pa si Solana dahil sa natamong fracture sa parehong mga binti. Biglang napaluhod si Esther habang sina Gabriel at Sister Gracia ay napapikit sa narinig. Hindi maaari ito! Iyak ni Esther. Wala na silang nagawa kung hindi ang tanggapin ang kapalaran ni Solana. Kahit masakit sa kanila ay dapat silang magpatuloy sa buhay. Si Solana naman ay nadurog sa kanyang nalaman habang nakatingin sa kanyang mga binti. Bakit nangyari ito sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa krus. Gabi-gabi ay umiiyak siya at sobrang nanghihinayang sa nangyari. Maging si Gabriel ay sinisisi rin ang sarili kung bakit hindi niya nasamahan ang nobya. Naging matamlay si Solana at para bang nawala na siya ng ganang mabuhay.
hanggang sa nakita niya ang larawan ng mga bata sa bahay ampunan. Bigla niyang napagtanto na kapag nagpatuloy siya sa pagkawalan ng pag-asa ay papaano na ang mga bata. Mahal, salamat sa pag-aalaga at pag-intindi sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo ni na Mama at Sister Gracia sa tabi ko. Saad ni Solana sa nobyo. Wala lang yun, mahal. Hindi ba pinangako ko sa'yo noon na sasamahan kita sa kahit anumang mangyari sa buhay mo? Sambit ni Gabriel na puno ng sinseridad. Dinampi niya ang kanyang labi sa labi ng kasintahan at sabay nang umiti sa isa't isa. Naging porsigido si Solana sa pagpapagaling at makalipas ang ilang buwan, nakarecover ito kahit papaano. Hanggang sa bumalik ito ng di inaasahan sa bahay ampunan. Nagulat ang mga bata nang makita si Solana na naka-wheelchair. Kahit alam nila ang nangyari sa kanilang guro, ay hindi pa rin nila maiwasang mag-alala. "Teacher Sol!" Sabay nilang sigaw habang patakbong lumalapit kay Solana. Ang hindi alam ni Solana, alam na pala ng mga bata na bibisita siya ngayong araw. Hindi niya inasahan na naghanda rin pala ang mga ito ng regalo. Isa-isa nilang ibinigay ang mga bulaklak, liham at bracelet na gawa sa mga makukulay na beads kay Solana. Hindi na iwasan ng dalaga na maluha dahil ramdam na ramdam niya kung gaano siya kahalaga at kamahal ng mga bata. Na kahit papaano'y tumatak rin siya sa kanila. Napuno ang kanyang mga kamay sa mga regalong natanggap. Maging sina Sister Gracia at Gabriel ay napangiti rin sa simple, ngunit malaking bagay na ginawa ng mga ito. Hindi lang yon dahil may iba pang sorpresa ang nakahanda para kay Solana. Kumuha si Gabriel ng panyo at marahang tinakpan ang mga mata nito. Hindi naman siya pumalag at sa halip ay mas lalo pa siyang nagalak sa mga sumunod na nangyari. Tinulak ni Gabriel ang wheelchair at maya-maya pa ay huminto na ito. Kinuha niya ang panyo at nabigla ito sa nakita. Biglang lumuhod si Gabriel sa tapat niya at may kinuha sa kanyang bulsa. Doon ay binuksan niya ang maliit na pulang kahon na may singsing sa loob. "Mahal, alam mo bang nadurog ako nang malaman kong nangyari sa'yo nun? Hindi ko lubos sa kalain na sinapit mo ang isa sa pinakamasakit na nangyari sa buhay mo. Doon ko napagtanto at binuo ang desisyon ko na sasamahan kita habang buhay. Ngayon, alam kong ito na ang tamang panahon para tanungin kita. Solana Natividad, will you marry me?" Sambit ni Gabriel. Biglang naghiyawan ang mga bata habang si Solana naman ay mangiyak-ngiyak na tumango sa kanyang nobyo. Sinuot ni Gabriel ang singsing sa palasinsingan ng dalaga at hinalikan ito sa noo. Naghiyawan ulit ang mga bata habang ang iba naman ay kinikilig. Pagkatapos ay pinagsaluhan nila ang pagkaing dala ni na Gabriel at nakipagkwentuhan sa iba pang mga bata. Napagtanto niyang hindi hadlang ang kapansanan para tumulong sa mga nangangailangan. Di nagtagal, napagpasyahan ni na Solana at Gabriel na magpakasal na. Napagpasyahan din nilang ampunin si Reyna, ngunit hindi pa rin nila pababayaan ang ibang mga bata sa bahay ampunan. Kahit na may natamong kapansanan si Solana, hindi iyon basihan para hindi siya tumulong sa kapwa, lalong-lalo na sa mga bata. Hindi rin basihan ang kakulangan para hindi punan ang kulang sa nangangailangan. Si Solana ay isang halimbawa sa pagiging huwarang guro at modelo sa ibang tao. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.